Yang simpleng-simpleng principio de pesta. O, yun yung lang. So, ano nangyayari? Nakapisa, pwede dulakan. Siya magpipili na kami ng i8. Pagka ng E8, kailangan mo lang na ipunan ng F4 pagkatlas mo, kahit pagtititikman lang, palit-palit lang, tapos punta dito yung tore, tapos makakapasok doon o dito. Lamang daw po ang itim. Pero ang ginawa dito ni Alvarez, siya po ay tumira na lamang na siya eh. Ano na, really better. Hindi lang sabihin na winning leg o sinimple pull F4. Kaso yung rook E2 na tira, hindi ka bland yun. Kasi may tricks dito. Ito po, oh, knight dito. Excellent move. Subukan mo kainin yung tore. Yes, dito. May capture the leadership. Magwa-quality up sa list. At yun na nga ang nangyari. Napilitan mag-rook na lambuyan sa B1, kinapture ng Wesley, and then rook takes knight. Kung kanina losing sa Wesley, ngayon, close to equal na. Teka lang coach, bakit close to equal na yan? Equality. May malaking problema kasi yung posisyon ng Wesley. Yung king niya po, ang DC. Kaya nga po pagkatira po yan, yan ang ito, pumasok na lang po. Pagkapasok ng tore, lagi hindi mo kagalaw. Lagi may check na gano'n. Babalik ka dito para hindi mo. Kasi pag-caption, may pasok ko. With the bishop, naku po, ang hirap mo. Kaya ang ginawa ni Wesley, umatake na lang na rook E2, na sinagot ng king move lang, kinapture yung pawn, and then nag-rook B8. Pagka-rotate, nag-king F8, chumek na naman. At dito po, nagpabalik-balik na uwi sa tabla. Kasi drawish pa na talaga ito. Hindi mo pwedeng mapilit basta-basta. Example, tuloy natin, umangat ka, checking ka lang pala dito. Hindi ka nga makaangat dahil may mate. At pag naman ikaw ay bumalik, pwede tabla na naman. Hindi makalabas yung king. Kahit kasi dito ka pumunta, checking ka, hindi makakalabas pa lang. Drawish pala talaga yun. Anyway, wow. Ano yun, swerte para kay Wesley in a losing position, no? Makasurvive pa. Anyway, ano nangyari noong round number 5? Kasi ang kalaban naman Wesley, round number 5, walang iba kundi si Grandmaster Fabiano Caruana. Ito malupit eh. Kung kanina nakaligtas si Wesley, dito naman, okay, paski lang, E5, knight F3, knight C6. Kasi drawish pa na talaga ito, hindi. So, napunta po sa Sicilian defense 4 knights variation. So, pagkagaling po niya, knight E5, ito. Parang mapupunta po ata sa tinatawag niya ng Chabanese, schedule engine, anong tawag dito? Yung pagka-bishop E5, punta dito. May tawag dito eh, nakalimutan ko. Pelican Sveshnikov. Sorry, yung po, Pelican Sveshnikov yan. So, ang idea niyan, ganyan talaga yan. Pagka E6 atras yan, tapos B5 with the idea of B4. Kaya kakaiwan mo na yung mga kabayo. Yung iba nagka-night B5 na pero kinaka-capture context and nagtatalon doon. Pagtalon doon, F5 ayun. Interesting, no? Nagkaroon po kasi ng double isolated dyan or double pawn, kaso may pair of bishop siya. So later on, ang pinaka magiging plano niya, malakas yung setup po. Malakas pag naitulak. At yun na nga po ginawa niya, F5, C3 naman, para yung knight pagkakamit, kikot na gano'n. Sinagot ang bishop D7, and then kinapture po yung pawn, binawi, at kung mapapansin yung oras silang taas lalo, si Wesley 134, si Fabi 130. Tumira po ng knight C2, nag-castling knight E3, ayan yung sinasabi ng ikot eh. Kasi, eto po ang clue dito ng puti. Hindi mo papayagan itulak. Once na itulak yan, lamang ang puti yan, pero bishop palakas ang set po. Kaya yung piyesa niya patungo yan, talagang susuportahan yung defense para hindi may tulak. Ang ginawa, siya E6. Naman pong itim,
ano yan eh, gagawa ng parang parang may sunod na may E7 pa yan eh. Kaya nag-Bishop E6 umatras, Bishop E3 naman si Wesley na sinakot ng F4. Bilis pa yung Wesley, si Fabi medyo nag-iisip na. F4 idea is tulak yung pawn, kaya ang ginawa ng Wesley, nag-H5 ito. Sige, itulak mo, mati ka. Ayan, check. Check. Kaya nag-E4 na lang instead, hitting the bishop na umatras lang sa C2. Tapos nag-knight sa may E5. Very interesting move yung E5 knight. Dahil yung mga tanong dito, di ba? Pero nakakatakot, papasok eh. Kaso sinagot lang po yan ni Wesley ng rook sa may E1. At kung pinansin niyo yung oras, from 1:30 yan, okay, naging 1:11. He spent 19 minutes sa tira na yan. At yung rook D1 is simply guarding the DP square para hindi makasagot. Okay? At dito po, tuwira si Fabi ng knight G6. Matagal din nag-isip, no? 13 minutes na kung saan mali. Una-una para sa ambayan. Gusto niya pong maitulak ito sa propriety. Gusto maitulak talaga habang maaga. Kaso, ang problema pala niyan, meron na pang dadalira sa Wesley. Ito po, excellent move. Slightly better sumas. Bakit? Kasi pag kinapture mo to, kahit kainin lang daw ito, mabubuksan yun. O, mabubuksan mo. O, capture to. Ngayon, ang ginawa po niyan, tinulak. At pagkatulak, pumasok na yun sa may F5. Ito yung hangin yun. Ang ginawa po niyan, kinapture mo right context and then win sa may H5 or H4 na kung saan excellent move. Nakikita ni Fabi yung mga best move ng endgame. Ngayon, ang problema ni Fabi, 12 minutes na lang siya move. Dito pa lang. Samantalang si Wesley, halos isang oras pa. At dito po, medyo nag-isip po ng matagal si Wesley. Ang sinasabi po dito ng engine, best move ba? Best move to according sa engine. Yes, kainin mo yan. Na pagka-text mo ganyan, may text F4 ka lang. Ngayon, yung king mo mga nakakatakot sa gitna. Sabi ng engine, okay lang yan. Goods yan. Oh, ang hirap yan ha, yung king mo na skip na. Oh, may mga